Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. And sa mga nanay na nandito po, maligaya kaarawan ng mga nanay po. Ayan. Alam niyo po, kung wala kayo, wala pong tao sa mundo. Kayo po ang pinakatakilang, nilalang ng Panginoon Diyos, ang mga ina. Kaya dito po, umagang ito, itong ating pong sermon ay para sa inyo pong mga magulang at sa mga anak. Ito po. How the Lord cares for you, mga mother at sa mga anak nandito ngayon. But before that, samahin po ang mga manalangin at pray. O takilang Diyos, salamat po muli. Dalangin namin sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan sa aming pag-aaral. Guide us, Lord, and open our heart and study thy word. Again, we are so grateful and thankful for all our moms, those who are living and those who died, Lord God. Thank you so much for all of them, Lord. Thank you in Jesus' name. Amen. God cares for you. Ayan, ito ang ating pag-aaralan sa mga ganito po. Tingnan po natin. So, He cares for you. God cares for you and your mother cares for you. Same time. So, kung ano po yung pag-care ng Diyos sa atin, ganoon din po ang care ng mga magulang, mga nanay sa atin lahat. Tingnan niyo po sinabi ko dito. Ano damdam po ba na hindi kayo, parang wala din kayo minamahal? Maraming mga bata nagpo-complain. We, the children of our mother, we complain na parang hindi tayo mahal. No? No ever felt no one cared about you, so parang hindi ka, sabi yung iniisip mo, no? Your mom does not care for you. Yun po ay mga katanungan natin. Hindi na ako minamahal ng nanay ko, hindi na ako minamahal hindi na ako inaalala ng aking ina. So yung mga katanungan na ibalik mo sa sarili mo. Diba? So the Lord cares for you. As well as your mom cares for you, as well as your mom loves you, just like God loves you, or loves us po. Kaya ulitin na natin, sabi ng Panginoon sa Awit chapter 142 verse 4, look on my right hand and see, for there is no one who acknowledges me. That you suspect me, no one cares for my soul. So tignan niyo po yung panawagan ni David. Sabi ni David, no one cares for my soul. So when we feel depressed, nalulungkot tayong lahat, so pili natin wala na nagpipil sa atin. Tayo pong mga anak na nandito po, niisip mo ba ng nanay mo nandiyan parang may problema ka? Sa panahon natin ngayon, where this technology is booming like that, parang tumalakas ang technology, so wala nang care ng mga anak sa ina. Parang wala na kayong ina na nangyayari. Puro sarili na lang ninyo ang iniisip ninyo. The same way, tatanungin natin ito, hindi na ako mahal ng nanay mo. Tanungin mo sarili mo, bakit ba feeling ko hindi ako dinamahal ng nanay ko? Bakit ba feeling ko parang hindi nag-aalala sa akin ng nanay? Ano ang ginagawa ko bilang anak? Tignan natin, David, itong naramdaman niya, panahon ng araw, akala niya po wala na nag-aalala sa kanila. Tingnan mo, paano gamitin sabi doon, or there is no one who acknowledges me. Yun po. Wala na rin nag-acknowledge. Ngayon po, mga anak na nandito, do you acknowledge your mom? Ina-acknowledge mo ba nanay mo? So yun po magandang katanungan. Kung namatay na nanay mo, katabi mo ngayon na nanay mo, anak na nandito. Pero yun po, dapat po habang magbubuhay pa ng nanay ninyo, sa buhay na yan. So, tinuro sa atin ng Panginoong Isus, dito sa mga banal na kasalatan, casting all your care upon Him, for He cares for you. The Lord cares for us. Kayo po, bilang anak po, naglilingin ko ba sa nanay mo? Lalaki ko ba nandito? Naglilingin kayo madalas sa mga nanay ninyo. Mas ba sinasabi niyo pa yung mga problema ninyo sa kaibigan ninyo. So yun po nangyayari, katotohanan. You never acknowledge your mom. Your friend, your best friend knows your problem, but your mom, no. Hindi alam. So bakit nagkakaganon? Nakalagay mo na dito, Panginoon, ganun din. Di ba? So, ilagak mo lahat ng suliranin mo sa Panginoon. Mother, if you have a problem, cast all your problem to the Lord. At di po kayo mababayaan ng Panginoon, kayo po mga nanay na nandito po. Yan, itingnan natin. So, titignan po natin dito po. Matthew chapter 9, verse 6, but when he saw the multitude, he was moved with compassion for them. Alam niyo po ba, ang mga nanay ang sobrang maawain? Hindi niya kayang tiisin ng mga anak. Kapag nakita niya ang mga anak may problema, nakakawa po si Diyan.
He was moving. Depende po sa nanay ito ha. Hindi po may nanay na salbahe talaga. Yun po. Yun po. Kaya po mga Kristiyano, dapat mga nanay hindi salbahe ha. May mga nanay po talaga salbahe din. Hindi po lahat ito. Yun po. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them. So tingnan niyo po mga nanay. Maawain po ang nanay because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. God, kada niyo po, nung nakita niya may problema mga tao na nalungkot siya, naawa siya eh. Di ba ganun ba ganda yung nanay ganyan, di ba? Pag may mga bata, umihi sa salawan, di ba? Kayo, maliliit kayo. Pansinin ninyo. Yung maliliit kayo, paano kayo inalagaan ng nanay ninyo? Yung meron kayong dumi sa pet ninyo, sino lang buhugat? Nanay ninyo. Pero bakit ng dalaga, binata na kayo? Hindi nyo pahalikan ng mga nanay ninyo. Ayaw yung pakbay sa labas. Yung nakatotohanan na nakita natin technology. Mas gusto yung pakbayan yung mga tinatawag ng mundo ngayon ng jowa-jowa. Diba? Magaling ka magpakit sa mga girlfriend mo pero sa anak, nanay mo. May kilala nga ako isang tao, nalulungkot ako eh. Sabi sa akin ng nanay, bakit na, nasa lubong ako, di man ako pinansin. Sabi sa akin ng nanay, nalungkot ako. Sabi ko kasi, bakit ako nalulungkot? Sabi ko kasi, kasama dito yung sa bata dati. Kaya po, hindi na ako binati. Magaling bakit? Birthday ko, hindi ako binati. Sabi ko, napakaano. Kayo po mga naman dito, huwag niyong gagawin sa nanay niyo yan. Alam niyo po ang nanay niyo? Diba? Nalulungkot yan. Akala niyo lang hindi. Ano po, kaya sabi niya dito, dito na, babalik ko na. So Mark chapter 4, verse 8, but he was in the stern asleep on a pillow. And they woke him and said to him, Teacher, did you not hear of your perishing? Pansinin niyo, sa bahay ninyo paggabi, natutulog kayo, may mga kumalampak, sino nagigising? Nanay, di ba? Hindi naman ang tatay eh. Nanay, gising, hindi ka makalampag, magising ka, gising ka. Ganyan ang nanay, hindi yung tatay. Gigisingin lang yung tatay. Pansinin niyo mabuti. Natutulog niya, pero kala niyo mahimbing ang tulog. Iba iniisip niya, kaya pag nanay niya natutulog, hindi nyo istorbohin. Kayo mga bata nandito, gawin niyo na. Ang biro, wala kayong pagkain, gigisingin pa natin nyo para magluto ka. Di ba? Maya naman tayo. Hindi po kayo na magluto, kayo gisingin nanay nyo. Maniban lang kung bata kayo, 3 years old kayo. Di ba? Yung 3 years old, di ba? Di ba, gigisingin yung nanay? Nanay, papagit eh. Tipid ka ng gata. Di ba? Gigisingin yung lalaki. Ikaw na magtipla. Ikaw ang nanay eh. Ganyan mga lalaki nandito ha. Ganyan niyo po. Di ba? So sabi niya, teacher, hindi ko ba nag-aalas? Sabi, tulog na tayo. No, mali yun. Tignan mo, then he rose and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still, and the wind ceased, and there was a great calm. Sabi niya, Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesus, tumayo siya, pinapayapa niya. Ganun po ang nanay. Di ba? Iiyak ang bata, madaling araw, gigising niya, pagdititid, para mapayapa. Tutulog ka na. Pero mga nanay, minsan nainis ano, tutulog ka na, ay minahapon na ako. Sisigaw niyo ba? Kaya hindi naman maintindihan ng bata. No? Yung mga tatay, ganyan ang tatay. Ano po? Ito na natin. Kaya tingnan niyo po, Jesus cares for you, then He became food that you may breathe. So, ito ang nanay po ito eh. Alam niyo po ang nanay? No? May bigay lahat sa anak eh. Di ba rin wala siya eh. Ganyan ang nanay eh. Yung salbahin nanay, hindi po pero yung mababait na nanay, ganito po. Tingnan niyo po. No, kahit wala na siyang makain, at kami makain ng anak. Ganyan pa yung mga anak. Naisip niyo ba yan? Di ba? Iniisip niyo, puporma kayo sa labas. Nanay niyo, wala nang ayos sa sarili, maibigay lang sa'yo, kaya puporma mo lang. Ma, pambili ng project. Tapos makikita ka na si Jollibee, may kadate ka na, nililigawan mo. Hindi ba? Ganyan yung mga nanay. Di ba? Kung minsan, sasabi ko sa tatay yan, kasi tatay hindi magbibigay. So yung nanay, meron may bibili lang ako, pero bibigay lang sa anak. Totoo po yan, ganyan ang nanay. Nanay ko ganyan, nararamdaman ko. Ganyan ako. Pag nalala ko nanay ko ganyan. So, he became poor that to be rich. Yun niya po. Ang Panginoon, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor. Jesus, ganun pa nangyari. Yet that though through His poverty might become rich. The way that Jesus told us this, ganun din po mga nanay. Tingnan niyo po, pero nasaan kayong mga anak?
Pag may pamilya na kayo, kinalimutan nyo na nanay ninyo. Di ba? So, huwag natin gawin pong gano'n. Ang Panginoong Isus hanggang ngayon po, mahal na mahal kayo. Ang nanay niyo po, kailanman hindi kayo kayang itakwil. Pero ang anak, bakit naitapak nilang magulang? Nalulungkot ang nanay, kala niyo po ba? Ano po, na binabanggit. So, let this mind be in you. Isipin niyo to, it was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Ano pong ibig sabihin ng Panginoong Isus? Kapantay niya Diyos, pero hindi niya inisip na siya ay Diyos, nagpakumbaba pa rin siya. Ang nanay po, mapagkumbaba po sa akin yan. Tayo po mga magulang, alam po po mga nanay. Diba? That made himself of no reputation, taking the form of God, servant and coming in the likeness of man. Principal po ito, hindi po ba pumunta sa school? Hindi po tawagan ng nanay, kapilin yung nanay. Diba? Parang wala na. Dati kami nagawa ng mga anak. Bakit po? Kasi po yung anak niyo po, nahuli po namin, ganito ganyan. Kasi kawalan ng respeto. Mga anak. I-respeto ninyo yung magulang ninyo, katulad ng ating Panginoong Yesus. How we respect God the Father here. I-respect the God Father even though being in the form of God. Hindi niyo po kinonsider yun, na equal sa Diyos. Ano po, na binabanggit doon, He became homeless that you might have a home. Diba? Sabi dito, and Jesus said, foxes and birds and birds of the air have nest, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Lumayas ka. Bumalik ka sa nanay mo. Hindi anak, dito ka na. Kahit ano pong sama mo, hindi ka matipis ng nanay mo. Ito po yung nanay na sinasabi kong tunay na nanay, ha? Kasi kung may nanay talaga, kung panahon natin ngayon, iba na rin ang mga nanay. Di ba? Lumayas ka, adik ka. Ba't ko na naman tatanggap, ni-adik ka eh. Di ba? Baka magulo ka pa. Tama naman yun. Di ba? Alam mo matuto, ipakulong na nanay. Pero din niyo po, di ba? Pag ang nanay, pinakulong ang kanyang anak, nagbubuti ng puso yun. Itipis yan. Pero kung dito po, pag may nanay po na gumagawa ang anak ng kasalanan at hindi po pinakulong yan, hindi po kayo tunay na nanay. Tandaan niyo po yun. Kailangan po managot po. So let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. May problema tayo, huwag ka mag-alala. Hindi dyan ang Panginoon Diyos. Ngayon may problema din tayo. Diyan natin ang nanay. Saan takbuhan eh? Kasi ang anak, nakakalapit pa sa tatay. Hindi nga po. Sige, sino mas nilalapitan dito? Kayo mga anak nandito, sino mas nilalapitan nyo? Bro, sino mas nilalapitan mo? Nanay o tatay? O mama, di ba? Eh, sino pa nandito? Ikaw. Nanay mo lagi, bubulungan kayo, di ko alam. Sino mo? Ikaw, kayo, di ba? Nanay ang nilalapitan ninyo eh. Kasi alam mo kasi tatay, busy yan. Dahil sa busy ng trabaho, madali mo magalit pa kung minsan. Ganun ang tatay eh, magalit si tatay kasi may. Totoo yan, di ba? Hindi niyo po, no? And if I go and if I will pray for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you will be also. Ito yung pangako ng Panginoon. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa akin. Kung saan ako nandoon, nandoon pa rin. Diba? So mga nanay, tatay, yung mga iniisip sa inyo mga anak. Gagawa ng paraan niya, magsisiga para magkaroon kayo ng sariling bahay. Kung saan ako nandoon, anak, dito pa. Diba? Ganyan ang mga nanay, tatay. Hindi po magulang. Pero ano ginagawa natin sa panahon ngayon? Pagkatapos natin matuto, pagkatapos kayo pinag-aral. Tulad ng pinatulpo, nakita niyo yung pinatulpo? Binibigyan ng 500 ng tatay, pinatulpo yung tatay. Hindi pa raw sapat yung 500. Aba? Ganyan po, nasalitang mundo. Ang kapal. Di ba? May na naman tayo. Di ba? Pero yung ano yung magbigay sa'yo ng nanay mo, pasalamatan mo, yakapin mo yung nanay mo, huwag ka magre-reklamo. Whatever mom gave it to you, mag-thankful ka. Yakapin mo nanay mo. The same way ang Panginoon, kung anong blessing na tinanggap mo, magpasalamat ka sa Panginoon, do not complain. So yun po ang dapat natin gawin. No? For we know that if our earthly house, this tent is destroyed, we have a building from God. A promise, pag namatay tayo, meron tayo panibago sa buhay natin. Diba? Kaya talayo mo, mapagbuhay ang mga nanay ninyo. Mga din yung nanay nyo.
Hindi pag namatay na, nasa baba akong iyak. Kung marinig ka pa ba ng nanay mo? Diba? Sabi ko nga sa isang bata sa bahay, pag namatay nanay mo, iyak-iyak ka ba doon pa sa bao eh. Sabi ko sa kanya eh. Mali eh. Ito habang buhay nanay, yung mali nyo na yan. Eh pag namatay nanay mo, saka kayo iiyak-iyak, hindi na kayo maririnig. Kailangan, your mom will never hear you if you cry. That's why while your mom is still alive now, so mahalin mo at mahalin mo yan. Kapag ito ma-obserbahan natin, kapag tayo namatay for in this big room, earnestly desiring to be taught with our habitation is from heaven. Marami na tayong problema eh. Maangat tayong lahat, pero nandiyan ang Panginoon Diyos. Magbibigay sa atin ng tahanan. If indeed having been taught, we shall not be found naked. Kailanman hindi ka matutupuan na ikaw ay ubad sa piling ng Panginoon Diyos. Kailan din sa piling ng inyong ina. Now, verse 5, now He who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. Kaya mga mami, always be with God. Mom, mother, still, always be with the Lord. No matter what, because when you die, pag namatay ka, nanay, no, aming Panginoon lang ang magbibigay sila ng kaginawaan sa buhay na ito. Kaya po, salamat sa pagtitis ng mga nanay nandito, sa inyo pong pagiging tapat sa iglesia, sa Panginoon, maraming pong salamat sa inyo. Ibigay hungry that you may be fed. Ayan po, yung sinasabi ko po, di ba rin ang gutom ang nanay, baka may makain lang tayo. Diba? Titignan niyo po. Pero tayo mga anak, minsan di ba rin magtira, no? O may pagkain na pa, hindi na naisip ang nanay. Nanay, nagluto ng pagod. Kumain ka na? Wala eh. Wala nang ganyan na panahon ngayon. Totoo po ba? Di ba? Pag mayroong mga handaan, masama yung nanay niyo, pansinin niyo po, sino mas unang inaalok mo? Sige, yung bisita mo, yung girlfriend mo, nanay mo, hindi mo inalok. Totoo po yun, na yan na-obserbahan ko, I observe that. Ano sa lahat ng mga handaan, nakikita ko po kasama magulang, kasama pamilya, kasama yung girlfriend, mas unang inaalok ang girlfriend. Diba, totoo po yan eh, kaya when he has fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. No? Minsan ang ina, di ba, ay magutom. Mother, even though they are hungry, as much na kailangan nila mapakain ng kanyang magulang. Hindi niyo po, mga nanay mo nakita kung nagpitong ka dyan sa kalsada, hanga po, yung mga gumagawa ng paraan para may makain ng kanilang anak, mapapara ng kanilang anak. Dahil ang tatay may sakit na, yung nanay ang tumikilos, pansinin niyo po, di ba? Sila ang pinakahiro sa buong mundo. Hindi lang sa pamilya niyo, mga nanay na nagsisita. Gutom po yan sa init. Nagtitinda ng gulay, nagtitinda ng gado, gumagawa ng paraan. Kasi sinasabi natin sa mundo na gumagawa ng tawag dito, yung mag-rumaraket, sabi ng mundo. So, tingnan niyo kung mabuti. Kaya sabi niya, and the living bread which came down from heaven. Yan na lang ang inaasahan ng nanay. The true mother, spiritual mother, always trust the Lord because she believed, and she know that God is the living bread. Kaya sabi niya, if anyone eats of His bread, he will live forever because the true mother, spiritual mother, know that with Jesus, he will live forever and he will be blessed and Jesus will provide everything that she needs. Yan po nanay. No? As the living Father sent me. I did because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate the manna and are dead. You eat this bread, you live forever. No mother, father, daughter today, let us always be with Jesus our Lord. Ayun po. Hindi tayo kailangan magugulong sa piling ng Panginoon Diyos. Piling ng ating Panginoon Diyos. Kaya ulitin na natin po, no? Siya rin po ay nauhaw upang tayo makainom. Sabi niyo po, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. Ipupitin mo ko ng inumin. Diba? Kaya masabi ko sa mga nanay nandito, mga batang nandito lagi, kapag ang nanay ninyo galing sa trabaho, galing sa labas, nagdaba man ito, ano mo ginawa, diba? Nakita mo, pinapawisan na, ano pinawa ng tubig? Katulad ng Panginoon Diyos, sabi niya, bigyan mo ng tubig, sabi sa babae. And after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, I thirst, nauuwaw ako. Yan ang sinabi ng Panginoon Diyos sa 7 last word. Alam niyo po ba, mga nanay, nauuwaw din? Nauuwaw po sa pagmamahal ng mga anak. Ganyan po ang nanay.
Ito, nang umuhog ang mga nanay sa pagmamahal ng anak. Lalo-lalo na po ito ha, kayo po nagtrabaho na, lumayo na kayo, may mga kanya-kanya ng pamilya, maiiwan sa bahay, nanay at tatay lang. Nauuhaw po yan sa dalaw ninyo. Hindi po, uhaw na uhaw, gusto nilang makita kanila mga anak, mga apo. Pero ano nangyayari? Ano po, ikutin na natin. Diba? Bihira ng dalawin ang mga nanay at tatay. Kaya kayo po, mga nandito mga bata, kung kayo po ay umandad sa buhay, nagkaroon kayo ng sariling buhay ninyo at kayo lumayo, huwag na huwag ninyong kakalimutan ang nanay ninyo. Tandaan mo, ang kasabihan, ang batang suwail, kailanman hindi uunlad dyan, kahit limaman ka pa, hindi ka uunlad spiritual at ikaw ay mananagot sa mga bagay na yan. No? John chapter 4, verse 10 hanggang verse 14. Jesus answered and said to him, if you know the gift of God, and who it is who saved you, give me a drink. If you know the gift of God, don't you know that your mother is the gift of God? Hindi ba alam yun? Kung nakalimutan na natin, you would have asked him, he would have given you living water. The woman said, sir, you have nothing to draw with and the well is deep. But then, do you get the living water? Saan ako kukuha ng buhay na tubig? Sabi ng babae. Sabi niya, ikaw ba ay magkakila pa kay Jacob, sa amang Jacob? Sabi niya, na nagbigay ng balon na ito, kapag kami umiinom, sabi niya, katulad din ng kanyang mga anak at kanyang mga alagang hayop. At sumagot si Cristo, sabi, kung sino man ang uminom ng tubig na ito, kailanman ay hindi na makukuha. Napakaganda ng binitawan ng Panginoon. So, Father, today, be with Jesus. Kay Cristo lang po kayo, kailanman hindi kayo makukuha. Hindi man kayo painumin ng inyong mga anak, pero kay Cristo, kailanman hindi kayo makukuha at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. And the Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whoever decides, let him take the water of life freely. Ano po, lumapit po kayo sa Panginoon Diyos. Mga nanay, mga anak na nandito. Upang makasama ninyo ang nanay ninyo, magsikap kayo. Sama-sama kayo, pupunta tayo lahat sa langit. May natawag mo ganito. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Promise of our Lord and Savior Jesus in Matthew chapter 5, verse 6. Now, he became weary that you may rest. Pagod. Para makapagpahinga ka. Diba? Sarap ng tulog mo sa sopa, nanonood ka ng TV, nanay mo luto, laba, ito, ganyan, di ba? Binibito, binidoon, pumunta ng palengke, pag natusang ka, na, hindi ka nga ng ganito? Opo, maya-maya. Pero yung maya-maya mo inabot na ng 10 oras. Luto na yung pagkain sa kakasasagot. Dahil namulong ka kasi. Tapos na yung pinanunod. Tapos na yung laro mo sa cellphone. Laro ka na laro. Tumpok ka ng tumpok. Hindi mo makikot ng mama mo. Di ba? Pansinin mo po yan. Yan po nangyayari. Kaya kung ano na ba technology? Yung technology po sa mundo hindi po masama yan. Pero inaagaw kayo ng teknolohiya upang mahalin ninyo ang inyong mga magulang ng tapat. Lalo-lalo ng mga nanay ninyo. Diba? Ang trabaho ni nanay, housewife, mali kayo. Hindi lang basta housewife ang nanay ninyo. Mas maraming trabaho ng nanay ninyo. Sino mo nang gigising? Nanay. Sino magluluto? Nanay. Sino mag-ain? Nanay. Sino magliligpit? Nanay. Sino maglalaba? Nanay. Sino gigising sa'yo? Nanay. Di ba? Sino magawin problema sa tatakbo? Nanay. Kanino kayo ng pera? Nanay. Puro kayo nanay. Pero ang sama naman ang ugali ng bata. Tandaan nyo, yung nanay ninyo sa buhay mo, mawawala ka ng nanay. Matatanggal yung letter Y. At yun ka, magiging ano ka na lang. Kailan niyo po? Ano yung sabi ko? Tanggal yung letter Y, isa ka lang yun. Diba? Sige. Kaya sabi niya dito, now Jacob's well was dead. Jesus therefore being ready from his glory. Sa, that's by the well, it was about 6 hours. Umupo. Pagod yun. Pagod na siya. Diba? Ang nanay, pagpagod, di ba rin yan, umupo na lang. Okay? Ito po, tanong ko lang sa inyo. Nakita niyo ba namin yung nanunulog mo na kayo po sa lamesa? Mga anak na nandito, nakita niyo na ba? Kung nakita niyo, anong ginawa niyo? Anong ginawa niya? Ikaw mo makasagot niya.
Diba? Sabi niya, come to me, all of you, who labor and heavy laden, and I will give you rest. Ganda. Diba? Ang nanay pa rin ng takbo, pagpagod ka, diba? Nanay pa rin eh. Bili ng tayo, ma, sakit na ulo ko, hindi ka dito. Inutin ng nanay yung ulo mo. Diba? Mga pasal pawis ko, hindi ka dito, punasan yung likod mo. Diba? Tingnan mo. Pero yung sabayan pa sa mong nanay, diba, ma, sa pasal likod, mamatay ka dyan. Yun po yung sa mong nanay, ha? Yun po. Yan. Take my yoke upon you and learn from me. Kung matuto kayo sa Panginoon Diyos, at the same time, matuto kayo sa nanay ninyo mabuti. Sa nanay ninyo tapat na sa iglesia dito. Okay po yan, matuto kayo mga anak sa nanay ninyo. Tandaan ninyo yan. Okay? And there remains therefore a rest for the people of God. Let us therefore be diligent to enter that rest. Lest anyone fall according to the same example of disobedience. So magsikap daw tayo na pumasok sa kapahingahan ng Panginoon Diyos. Ang nanay ninyo po nagsisikap na magbigyan kayo ng kapayapaan, magbigyan kayo ng magandang buhay, tatay ninyo kasama diyan. Magbigyan kayo ng magandang buhay. Ito, para maging maayos ang inyong buhay. Kaya ng Panginoon Diyos. Pagsikapan po natin lahat yan. Na tinatawag natin, live that you may have your teeth wiped away. Nanay, iiyak mo yan. Para wag ka na iiyak. Tinan niyo po. Diba? So, katulad ng Panginoon Jesus wept. Now, as he drew near, he saw the city and wept over it. Kapag napapalapit na siya doon, nakita niya ang city, umiyak ang Panginoon Diyos. Diba? Hindi po ang nanay mo. Umiiyak mo yan kapag nakita na meron at problema. And God will wipe away everything from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. The promise of our Lord Jesus in Revelation chapter 21 verse 4, there will be no more tears. Pupunasan ng Panginoon ang luha mo. Tandaan yan. Yan po, kaya mga mami, patuloy lang po kayo magitakat sa iglesia sa Panginoon Diyos. Lahat ng luha mo, mababawi po yan sa pangitiling ng Panginoon Diyos. Ayan. Lord, He shed His blood that you may be redeemed. Ano ibig sabihin mo ito? Di ba nanay ang mamatay para sa inyo? Di ba? Siya na bang panginawakan sa tiyan? 9 months you were in the womb of your mom. Nabinggit sa kamatayan ang buhay niya ng ikapinanganak. Sasabihin ng doktor, sige pa, irin mo pa! Dugo na, dugo. Sige pa, ilabas mo, nandiyan na! Hawa ka na yung ulo. Diba? Pero kung alam lang na sana ng doktor, nalaki ka masama, no? Mamay, pigipiti mo na lang baby ito. Hindi, di ba? Niligtas ka. Pero yung nanay, nakakita mo kayo ng nanganganak ng nanay? Diba ako, nakita ko namin, naawa ko. Nakita ko sinanganganak nila, ba't yung chat sa ano? Tapos, lagi lang tayo ng gano'n. Tingnan niyo po, how much God's love to your mom. Kung mahal ng Diyos ang inyong mama mo, mahalin mo din siya. Diba? Sabi niya, but one of the Soviet fears his son with the spear and immediate blood in the order from out. Naksak ang Panginoon Diyos. Diba? Kapag may gulo, sino ang umaharang sa iyo? Diba nanay mo? Kung titignan niyo po, yung mga nanay. Naalala niyo yung pinatay? Na nanay ko sa probinsya? Diba? Pinarangan yung anak kahit ang masama yung anak, diba? Yung maharang-harang sa gano'n, diba? Sa patikab, binaril. Naalala niyo po yun? Kung hanggang yun, nangyari, hindi matandaan eh. Yun niyo po, nanay, harang at harang yun. Para magkaroon ng ang Panginoon Diyos, pinarang ang kamatayan mo. Piniis niya masaksak siya, piniis niya mamatay siya, para lang magkaroon ka ng buhay. The same way, nanay, ganyan po. Piniis niya ang lahat para magkaroon ka ng buhay. Ang nalagaan ka, wala ng baby ka, hanggang sa lumaki ka. Kaya sabi niya, but when the fullness of the time would come, dumating ng panahon, God sent for His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as son. Kaya niyo po natin, para tayo tumusin. Lahat ng mga bagay ito po, para tayo maging ma-adapt ng Panginoong Diyos, pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. And in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of the grave. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct, received by tradition from your father, but with the precious blood of Jesus our Lord. Yan po yung sabi natin, no? Ngayon po, natin dito. First Corinthians chapter 6 verse 20, for you were bought a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God.
Po, glorify natin ang Panginoon Diyos. Mga mami, katulad kong ginagawa ninyo, maraming salamat muli sa inyo. No, mga nabautismo, ang kanyang mga nanay nandito, nagpabautismo, para sila magkaroon ng kaligtasan, para din ma-share sa kanilang mga anak. Ganyan po ang ina. Nabautismo, naramdaman niyang kaligayan, hindi niya i-share sa mga anak. Kaya kayo mga anak nandito, sabi ng Kristiyano kayo, dahil sa inyong mga nanay. No? Paalam ka mga kapawagtay sa ko. Tinigil ka ba ng nanay mo? May mga nanay na pumipigil. Pero kapag kinayaan ng nanay mo, yun ang takila sa lahat. Tinatawag nito. Kaya sa umagang ito po, how Jesus cares for you, for our mom, to mother cares for you. Kaya tandaan natin mga kapatid, umagang ito po, maalala ninyo, huwag ninyong kalilimutan ang inyong ina. Huwag lang dahil sa oras nito, narinig mong sermon, dapat po araw-araw po ito. Mas unahin ninyo ang nanay ninyo kaysa sa mga jowa ninyo, mga bata nandito po. Unahin ninyo ang nanay ninyo, tandaan ninyo yan. Po, kung meron kayong date, pwede yung isama nanay nyo. Tama po ba? Pero ayaw yung isama nanay nyo, di ba? Ito ko lang ang nanay, no? Sa date, no? Di ba? Sino nagsama rito ng nanay sa date niya? Di po, sino? Meron ba? Mga nanay na ngayon, naranasan nyo sinama nanay sa date nyo? Wala, no? Ate ko. Oo, yung pala, ang tinatawag natin. Ako din po, hindi ko sinama nanay ko sa date. Pero sinabihan ko, kaya. Okay po, tayo po magpasalamat sa Panginoon Diyos. Manalangin